Ano yung assessment naman ho ninyo doon sa day 14 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kung saan nga iprenesenta ng prosekusyon itong COA State Auditor na si Sailin May De Campo? Well, katulad ng assessment ng inyong lingkod dun sa mga naunang witnesses, ay tila mas binabase nila sa kanilang opinion ang kanilang testimony, no? Kesa kung ano yun official na stand ng kanilang ahensya na kanilang nire-represent. Tulad po ng sa COA, kung yan yung mga sinasabi niya, yan naman hindi lang naman sa kanya ano yan, ika nga tumigil, yan pinasa kung sino man yung mas bossing niya, no? But despite that, may unqualified opinion, no, ang COA sa sa Office of the Vice President, di ba? So, yun ang tingin ng inyong lingkod. These witnesses ay mas ini-inject nila yung kanilang opinion, no? If they are biased against the Vice President or not, we don't know. But it is really an opinionated testimony. At itong mga to, they were presented not as expert witness para yung kanilang opinion ay may bigat. They were presented as government employees representing their agencies. So, katulad nung yung sasabi ng mga pangalan na fictitious names, no? Confidential, dapat ka naman gagamit ng tunay na pangalan dyan, no? Ngayon sabi, meron pumirma, meron nag-dispose, o pagpalagay na si Vice President ba yung pumirma niyan? At hindi lang yun, saan ginamit? Yan ba'y binulsa? No? Meron ba silang katibayan? Itanong natin sa witness na alam nyo, kayo ba may personal knowledge kung ibinulsa ni Vice President tong perang ito. So, sa inyong lingkod, hintayin natin yung cross-examination ng depensa. Ang nakikita pa lang natin ay yung direct examination ng prosecution. At yung direct examination prosecution, natural, yon ay represent na nila to build up their case, which unfortunately, they still fell short. No? They don't show respect. Opo. Doon po sa mga acknowledgement receipts na iprenesenta, attorney, hindi ho ba sapat yon bilang ebidensya o sapat na batayan para masabi nating walang maling ginastos ang ang opisina ng Vice Presidente patungkol nga dito sa kanilang confidential funds? Yun nga po, no? Kaya kailangan ipatunayan nga ng prosecution na may maling, hindi lang na maling panggastos, kundi si Vice President mismo ang gumastos. Kasi impeachment trial niya ito or at the very least, he instructed itong mga tao niya na gamitin sa sa hindi itong confidential funds sa ibang bagay. At kahit sa ibang bagay ito, no, ito ba ay impeachable offense na? Tingnan natin yung confidential funds ng ibang mga ahensya. Tingnan natin yung confidential funds ng Office of the President. Kung paano naliliquidate yan, kung meron man liquidation. Tingnan natin kung kanino, tingnan natin ang kanilang yung kanilang acknowledgement receipt, etc., etc. Tingnan natin kung yung mga confidential funds ng Office of the President at ibang mga ahensya, no, ay meron report na katulad ng tanong doon sa kahapon na kung successful ba yung pinanggamitan nito. Wala daw si damit ng Office of the Vice President
auditin na natin iba kung meron. No, kasi ang nangyayari kasi dyan, when we present them as auditors, then these auditors have to audit all confidential funds in the same manner as they audited the confidential funds of the Office of the Vice President. Hindi pwede yun, iba yung kanilang i-apply na sa OBP kung paano nila in-audit doon sa iba. Ngayon, eto bang witness na to ay nag-audit din ba ng audit ng confidential funds ng Presidente, etc., etc. Kung hindi, then she could not testify on that. No? All that she could testify is paano niya in-audit yun, OBP. At kung sa kanyang pag-audit, ano ang ginawa niya sa kanyang pag-audit? Sinabit ba niya ito sa mga bossing niya, etc., etc. And ano ang masasabi niya na despite her opinion, no? Her agency came out with an unqualified opinion. No? Bakit hindi na ilagay yan doon sa audit report? Opo. Itong mga dokumento, mga acknowledgement receipts, kung sa regular na korte ho ba, ay valid evidence pong maituturing ito, attorney? Depende po ano po yung purpose for which it is being offered. Ano yung purpose nila. At even if ito ay admitted, subject pa rin sa probative value ng bawat dokumento. No? It can be admitted as part of the testimony of the witness, pero ano probative value nito? So, yun, i-assess ng husgado. Ngayon, dito sa impeachment trial, with all due respect sa ating mga senator judges, marami hindi abogado. So how can they have to know ano ba probative value nito? Katulad ng mga testimony rin ng mga witnesses. No, na hindi porque sinabi niya ganito ganyan, ayon sa kanyang paniwala o sa kanyang opinion, ebidensya na may probative value na to convict the Vice President. In fact, marami sa nila would always say they have no personal knowledge dito sa mga katanungan ng mga abogado. So, are we going to convict the Vice President based on opinions? Based on opinions which are, as they admitted, not based on their not based on their personal knowledge. Opinionated na, hindi pa based sa kanilang personal knowledge. So, are we going to convict the Vice President sa ganito? And totally disqualify her from holding office? Abay, sobra namang kalakas nitong mga witness na to. No? Opo. So, I don't know. I don't know kung siyempre yung mga against kay Sara, iba pananaw na yan, mga invento na pangalan. Ay pagpalagay na natin. Tingnan nga natin yung confidential fund ng Presidente at ng mga iba na ahensya. Kung anong pangalan ang ginagamit nila doon. Hindi pwede na ina-apply lang natin yung kay Vice, pero pagdating sa iba, hahayaan na natin. Samantalang pareho lang naman ang kanilang ginagawa. Opo. At malinaw po yun doon sa kanilang joint circular, attorney, na hindi naman po pinagbabawalan ng paggamit ng mga code names o mga alias, lalo na ito confidential paggamit sa confidential funds. Tama nga po. Pero kapag nakita niyo sa, hindi naman lahat ng media, no? With all due respect sa ibang media, tingnan niyo kung paano sila mag-treatment ng kanilang balita doon. No? Ang kanilang mas binibigyan ng diin yun mga fictitious names. As if when you use a fictitious name, there's already graft and corruption. Yun kagad ang yung angulo nila. It should not be the case. No? As you said, they admitted na hindi bawal yun. At meron sinabi yung witness, hindi daw nila trabaho to determine o yun tingnan kung talaga bang tao itong mga fictitious name na to. Hindi ibig sabihin wala silang ebidensya. So, again,
we go back to the main question of, will we convict the Vice President based on this kind of evidence? Opo. Opo. At nakikita ho ba ninyo nagagamit itong mga media na ito na nababanggit po ninyo sa propaganda ng prosecution kung meron na? Well, I don't want to go to that extent. No? What I'm saying is that we can really see the angle Opo. na they would rather magnify yung mga fictitious names as if using the fictitious names is already corruption itself, rather than dun sa the fictitious names, hindi naman bawal sa paggamit sa pag-confidential funds. Ngayon, yung sinasabi nila na, okay, yan ang confidential, pero hindi confidential kung saan mo ginamit. Di ba, pinakita na nga, si witness na nga mismo nagsabi kung saan ginamit. So, ano pa yung problema natin dyan? At doon, babalik ulit tayo. Bakit yun naglabas ng unqualified opinion ang COA, Madam Witness? Bakit hindi ko ano ginawa mo? Did you came out in the media or even as your superiors? Sir, ma'am, bakit unqualified yan? Pero ito, may mga findings ako. Meron ba siyang ginawang ganon? Opo. So, at assuming na may siya, yung bang kanyang findings will prevail over the overall audit report of the COA. Yeah. Huwag na tayo mag-COA. Doon na lang tayo. Palakasan na lang ng opinion. Yes po. Opo. Yun ang problema natin dito. Masyadong opinionated yung mga witnesses. And yet, they will say, I have no personal knowledge. So how did you create an opinion when you have no personal knowledge? Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, attorney, isa din po sa mga nakita, hindi pa pala pinal yung report niya. Baga ongoing pa yun, attorney. Sa tingin... Kaya ngayon, yung mga report niya was before the release of the unqualified opinion. Yes, oo. Ibig sabihin, inassess na yung opinion niya. Inassess niya yung report niya. And perhaps, her superiors do not agree with her. Opo. Pero bakit pinapayagan ito ng impeachment court? Wala na silang witness na iba eh. So kaya nga yun ang sinasabi natin na I hope the senator judges will know the distinction between admitting this as evidence and ano yung talagang probative value nila itong mga evidence to. No? Meron bang probative value to? Because the impeachment court, as you said, may allow the addition of this evidence as part of the testimony of the witness. Pero, yun, pagka nag-formal offer na sila ng mga dokumento, yung probative value ba nito ay sapat na to convict or it will just be biased about it and rule on this impeachment trial based on our political biases. Opo. Attorney, si Admar po ito, magandang umaga. Meron pong desisyon ng DOJ na ibasura yung inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikita niyo po ba na magpapahina ito lalo doon sa unang artikulo po na grave threat na inihain laban dito sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court? Well, maaaring gamitin ng depensa yan na walang inciting to sedition. Yung naman, maaaring mag-motion for reconsideration dun sa resolution. But I don't think na babaliktad yung DOJ dyan sa kanilang resolution na yan kasi talaga naman walang inciting to sedition dyan. Napaka-simple ng issue dyan na there is no nothing would support
a case for inciting to sedition, they would not attain a reasonable degree of conviction para isampa yung kasong yun. Kaya tama lang i-dismiss yun. Opo. Sa tingin niyo po ba makatarungan at naayon sa due process yung nabanggit po ng isa sa mga witness ng COA na inamin niya na mula doon sa AOMs na unang kanyang assessment, hindi na siya dumating o naglabas ng notice of suspension, bagkus diretso na sa notice of disallowance dahil sa meron siyang narinig or nalaman doon sa sinumpaan, doon yata ito sa hearing sa Kamara na inaamin daw ng mga tauhan ni Vice President Sara Duterte yung paglilipat ng pondo, illegal daw ito. Kaya diretso, okay lang ba yun? Or dapat magkusa talaga na magtrabaho ang COA at sila mismo ang magpatunay doon, hindi dahil sa meron silang information na nakuha sa ibang panig? Yun nga ang sinasabi natin na base lang sa opinion niya yun, kaya ginawa niya yun. Meron ba siya mapapakitang dokumento na sinasabi na tama yung ginawa niya or pinayagan siya ng kanyang mga superior? Hindi naman siya yung pinaka-bossing dyan. Diba? So, tapos binasa niya yung audit niya, doon lang sa napanood niya. Anong klase naman yun? Diba? So, ibig sabihin, her findings was already influenced by the congressional hearing, which hindi naman dapat because her findings should only be based dun sa mga nasa kanya. Hindi pwede yun, napanood ko to, nabasa ko to, na ganyan. Tapos doon niya binasa yung kanyang opinion. Talagang pagka cross-examine yung witness na yan, palagay ko lalabas yung katotohanan dyan. Opo. Attorney, huli na lang, budget season at sa tingin ho ninyo magagamit itong issue ng impeachment para ilihis po yung mga issue tungkol sa korupsyon, lalo na sa budget po ng bansa? Ginagawa naman talaga nila yan. At this impeachment trial, talaga namang diversionary lang to. It's really a diversionary trial. To me, it is a prelude to a presidential campaign. No? Kaya nila ginagawa to para sirain si VP Sara at the very least. Siyempre, ang goal nila ay to convict at hindi na makatakbo si VP Sara forever and ever. No? But if they fall short there, ay at least para sa kanila, pahinain yung political capital ni VP Sara. Kaya nga makikita nyo, kapag kami nagsabi na meron konting nabawas kay Sara, ang sinasabi na kaagad nila ay naka-apekto na yung impeachment trial. Kung yun ay naka-apekto, abay mas na-apektuhan si Presidente dahil pababa ng pababa yung kanyang tax rating. So, if there is really an effect, the effect is more to the President than to the Vice President. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Ayan po mga kababayan, si Attorney Ariel Inton ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga kaugnay nga ng impeachment trial ni VP Sara Duterte na inaasahan po nating magpapatuloy po mamaya para po sa Day 15. Diyan po nagtatapos ang ating talakay ngayong umaga. Samantala, bago lang tayo tuloy magtapos, batiin muna natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Happy birthday kay Jean Domingo! At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ni araw, happy birthday. May the Almighty Father through His Son bless you all. Diyan po muli nagtatapos ang ating Wednesday edition ng Pulso ng Bayan. Muli maraming salamat po sa lahat na patuloy pong sumusubaybay dito sa SMNI para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hanggang bukas, magandang umaga po sa ating lahat.